Ipinakita ng kayang isang malaking unmanned combat aerial vehicle UCAV at isang mas maliit at mas adaptable na bersyon na maaaring kontrolin mula sa isang two-seater KF-21. Grabe, astig diba? Ang mga pasabog na ito ay inilaan para sa iba't ibang mga tungkulin tulad ng intelligence, surveillance, at reconnaissance o ISR, pagiging decoy, electronic warfare o EW, at precision strikes. Parang may army tayo ng high-tech na mga wingman, sobrang versatile. Ngayon, dito na pumapasok ang tanong ng milyon, ano kaya kung makuha ito ng Philippine Air Force? Oh, sobrang laki ng potensyal mga bro. Unang-una, ang pagkakaroon ng mga advanced na MOMTI system na ito ay magpapalakas ng malaki sa ating Air Force. Ito ay isang game changer na magpapalaki sa ating kakayahan na magtipon ng impormasyon, magpalito sa kalaban, sirain ang kanilang electronic systems, at maghatid ng surgical strikes na punong-puno ng precision. Parang may superhero squad sa himpapawid. Pero teka, may bonus pa. Kapag na-integrate natin ang mga advanced na system na ito sa ating Air Force, magkakaroon tayo ng mas mataas na interoperability sa ating mga kaalyado, lalo na kung mayroon na silang katulad na mga kagamitan. Ito ay magbubukas ng mga oportunidad para sa magkasabay na operasyon at mas mataas na seguridad sa rehiyon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang presyo nito, okay ba? Bagaman wala akong eksaktong numero, sigurado ako na ang pagkakaroon ng mga advanced na MOMTI system na ito ay hindi magiging mura. Ito ay kasangkapan na may pinakabagong teknolohiya, advanced na mga sensor, at state-of-the-art na armas. Pero wag mag-alala kapag nakasalalay sa ating pambansang depensa at pagprotekta sa ating kalangitan, maliit na halaga lang yan para sa mga malalaking benepisyong hatid nito.